Yon, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Nagkainitan po si Senator Nancy Binay at si Senator Alan Peter Cayetano. To the point na umabot sa muntik na magkapersonalan itong dalawang senador tungkol to sa hearing na ang topic nila is yung pinapatayo nilang Senate building dun sa BGC na kinwestiyon ni Senate President Chis Escudero na medyo lumobo o talagang lumobo yung gastusin. So yung dating budget nila na 21 billion para dun sa Senate building umabot ng 23 billion. So nagkaroon ng additional na 2 billion. At the same time medyo malaki na rin yung pagkakadelay, malaki na yung araw na pagkakadelay. So pinahawak kay Senator Alan Peter Cayetano yung committee na yun para imbestigahan kung ano ba nangyari, bakit lumobo yung gastusin at medyo nade-delay na yung paggawa ng Senate building. So panoorin po natin itong balitan kung paano nagkainitan si Nancy Binay at itong si Alan Peter Cayetano. So bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Mainit ang sagutan ni Senador Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay kaugnay ng bilyong pisong halaga ng ginagawang Senate building sa Taguig. Si Binay nag-walk out sa pagdinig. Ano kaya ang dahilan? Alamin sa frontline report ni Mean Los. Parang nauuso na yung pag-walk out . So sinimulan niya ni Trillanes, nasundan ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon si Nancy Binay naman ang nag-walk out. So ano kayang masasabi rito ng mga abogadong vlogger na sa pag-walkout ni Nancy Binay, kasi baka i-single out na naman di ba? Ang nakikita na lang si Rapi Tulfo. Dito ngayon na may nag-walkout. So ano kayang masasabi rito ng mga abogadong vlogger? Banyo. Ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Ang goal ko lang matapos ang building na to. Paano nga matatapos? 15 buwan yung phase 3 sa mesa mo, wala kang ginawa. Hindi na napigilan ni Senate Accounts Committee Chairman Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay na ilabas ang init ng ulo nila sa isa't isa sa pagdinig ng Senado kanina. Ngayon ang unang araw ng pagdinig ng komite ni Cayetano sa new Senate Building Project sa Fort Bonifacio, Taguig na sinita ni Senate President Chis Escudero dahil umaabot na raw sa mahigit 23 billion pesos ang budget para sa proyekto. Pero giit ni Senator Binay na siyang dating pinuno ng Accounts Committee at pinalitan ni Cayetano, bakit ba pinipilit na 23 billion pesos ang presyo ng building? Samantalang sa datos ng DPWH na nangangasiwa sa construction, nasa 21.7 billion pesos lang daw dapat ang total amount mula Phase 1 hanggang Phase 3. Pero giit ni Cayetano, nakuha nila ang 23 billion pesos na datos mula mismo sa Senate Coordinating Team o SCT na dating mga tauhan ni Binay sa komite. So ibig sabihin, tinatago yung totoong presyo na gastos na sa building ng Senado. So base sa DPWH daw, 21 billion yung pinaka-budget nila para itayo yung Senate building. Pero may nakuhang dokumento itong si Alan Peter Cayetano galing mismo sa opisina or sa humahawak ng proposed budget sa pagpapagawa ng Senate building under ni Nancy Binay na umabot doon na 23 billion. So hindi to maliit na bagay na pwedeng baliwalain. 2 billion yung discrepancy. So pwede tinatago nila yung totoong amount sa binigay nila sa DPWH. So parang lumalabas dito, aside dun sa budget talaga, pwedeng di ba? Pwedeng ang ilabas talagang budget ay 23 billion. So yung 2 billion na discrepancy is pwedeng nakasubi lang or naka-standby lang para sa, hindi natin alam kung para saan. Pwedeng gamitin sa personal, pwedeng gamitin talaga sa kung ano man yung pwedeng i-adjust pa. Kasi talaga naman kung magpapagawa ka naman talaga ng bahay, di ba, or mga ganyang building, hindi may iwasan minsan talaga na lumalagpas talaga dun sa estimated yung pag-estimate kung magkano yung gagastusin. So siguro yun ang reason, pero syempre
mahirap din tanggapin na may discrepancy ng 2 billion. Kung ang gagawa kasi is DPWH, under din ng gobyerno. Kasi mas kumbaga yan, mas accurate yan. Sa gobyerno kasi hindi pwede yung maya pwede kang humingi, hindi yan kagaya ng private person na nagpapagawa ng bahay na yung contractor pwedeng anytime pwede magsabi dun sa nagpapagawa na kulang po yung ganito, kailangan natin magdagdag ng materyales sa ganito. So hindi pwede sa gobyerno yung gano'n. Kaya nga pinapa-estimate yan. So pinagagawan ng ng kung magkano talaga yung gagastusin. So kung dalawa yung yung nakitang budget diyan ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano, pwedeng talagang kailangan questionin. Bakit ganun kalaki yung discrepancy? 2 billion, hindi yan maliit na halaga lang. Billion ng discrepancy. At saka yung pinupunto rin ni Alan Peter Cayetano na bakit delayed na ng halos 15 buwan daw yung pagpapagawa ng Senate building. So anong problema? Bakit na-delay? At bakit ganun kalaki na? So sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, inuupuan lang daw ni Senator Nancy Binay yung mga papeles na yun, yung paano daw matatapos yung yung Senate building kung inuupuan lang, kung baka nakatenga lang dun yung papeles. So yun yung pinaka-pinupuna rito ni Senator Alan Peter Cayetano. Your Records answer to to ng me- SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Yes. Wait, So sandali, what's Mr. the problem? Chairman. No, ma'am, ginugulo mo yung hearing wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Listen to Can me we first. just go back? May problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Giit naman ni Binay, umabot sa mahigit 20 So ibig sabihin, base kung pagbabasehan natin si Alan Peter Cayetano, parang hindi siguro rito, parang hindi invited siguro si Nancy Binay dahil bakit nanggugulo lang dun sa hearing ni Alan Peter Cayetano. So ang punto lang naman diyan ni Alan Peter Cayetano na dapat makipagtulungan para maayos, maging malinaw lang yung Siyempre kung naguguluhan nga naman sila doon sa budget na yan, bakit dalawa? So dapat hindi guluhin yung yung hearing. So kung ano yung tinatanong, kailangan sagutin para maging malinaw. Kasi kung mararamdaman naman kasi nila yan na parang inililihis, parang ginugulo yung hearing, mararamdaman naman yan ng mga senador. Kasi kumbaga hindi na irrelevant na yung mga isasagot, kumbaga umiiwas na. So hindi talaga siya magiging kumbaga hindi sila magtatagpo sa gitna nitong ni Alan Peter Cayetano. 3 billion pesos ang sinasabi ni Cayetano dahil sinama niya sa computation ang gastos ng presyo ng lote ng building. Wala yung lote dyan, 21, ma'am. Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun na nga, Mr. Chairman. Hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi. My point Kasi is, So yun. So nagbabatuan na sila diyan ng pagkakamali. Si Cayetano sinasabi hindi raw nakikinig itong si Nancy Binay dahil pinaliliwanag nga niya na kumbaga may dinagdag daw, kumbaga sabi niya yung 2 billion daw is para daw dun sa lote. So hinahanap ngayon ni Cayetano yung 2 billion na lote na sinasabi niya wala nakasulat dun sa binigay sa kanya ng DPWH. Ito naman si Nancy Binay, ang depensa kagad hindi raw nagbabasa itong si Cayetano. So paano, kumbaga kung hindi binasa ni Cayetano, talaga hindi niya makikita. Pero siyempre may hawak siyang dokumento, kumbaga parang imposible namang hindi basahin niya ni Cayetano. Kaya nga hindi niya makita saan ba yung yung sinasabing pinambili daw ng lote. Kasi kung sinagot lang naman diyan ni Nancy Binay, Mr. Chairman, nandiyan po, ito po, pakita niya kung nasaan yung sinasabi niyang pagbili ng lote. Di sana nanahimik na tong si Cayetano. Pero ang nangyayari kasi, depensa lang ng depensa rito si Nancy Binay. Wala siyang maipakitang dokumento para matigil na to si Cayetano. out
out of order ka na. Siningil din ni Cayetano si Binay sa 600 million pesos na plano para sa landscape ng bagong Senate building. March 2023 pa raw na isubmit sa kanya ng DPWH ang plano pero hindi pa rin naaprubahan hanggang ngayon. We're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Hindi, kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. 15 months na sa mesa mo, then you have the gall to tell all. So doon nabutasan ni Cayetano si Nancy Binay. Kasi March 2023 pa yung kumbaga yung papeles nasa kanya para aprubahan. So 2024 na, July na ngayon. So 15 months delay na or 15 months na nasa lamesa niya yung papeles na yun. Hanggang ngayon hindi pa rin naaprubahan. So tapos ang sasabing rason dito ni Nancy Binay is ni-review pa daw niya. Kaya nga ang tanong ni Cayetano rito, kailan mo patatapusin o kailan matatapos yung pag-review mo? Eh hindi naman daw siya kagaya nga ni Enrile na kayang umabot ng 100 taon. Kasi parang napakatagal naman. So more than 1 year na ni-review mo yung proposal na yun sa landscape na yun. Tapos hanggang ngayon nakatenga pa rin. So talagang parang lumalabas nga dyan na mukhang may something. Kasi bakit kailangan umabot ng ganong katagal? Eh kung lang naman yan, halimbawa, proposal lang naman yung kung magkano yung budget. So napakarami mo namang staff. So hindi naman siguro kumbaga parang napaka-imposible tumagal ng ganong katagal dahil lang sa landscape. Aabutin ka ng 100 taon mahigit. So yun yung naging punto o sa binubutas nito ni Cayetano. All of us na yung delay na sa amin. Dahil sa tindi ng sagutan ng dalawa, nauwi na sa politika ang usapan. Matunog kasing tatakbo sa pagka-mayor ng Makati City si Senator Nancy Binay pagkatapos ng termino niya sa susunod na taon. Habang ang Taguig na baluarte nila Cayetano nadawit sa agawan ng teritoryo laban sa Makati dahil sa 10 Embo barangays. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo, di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero Hindi sinabi naman ko ba na marites. Alan Peter? Ito medyo lumayo na sila rito eh. Kumbaga ito talagang literal na na personalan na kasi andyan na yung siraan nila, wala na tungkol sa trabaho eh. Andyan na yung mga issue nila tungkol dyan sa agawan ng teritoryo dyan sa Pasig tsaka Taguig tsaka ng Makati, di ba? Kung maalala ninyo na ibinigay na ng korte sa Taguig yung mga sembo rembo na yan sa LGU ng Taguig. So kailangan ng bitawan ng Makati. Alam naman ng Makati diyan kumukuha ng malaking boto. Kaya medyo masama ang loob nitong mga taga Makati. At since may plano nga tumakbo nga daw, base sa balita, na may plano daw tumakbong mayor ng Makati itong si Nancy Binay, medyo malaking malaking disadvantage sa kanya dahil diyan sila kumukuha ng boto eh. Yung malaking porsyento may iwan kasi sa Makati is nasa mga yung mga sabihin natin nasa mga middle sabihin natin mga nasa angat sa syudad, yung mga mayayaman. So diyan medyo mahina yung kuha nila ng boto diyan kaya medyo tagilid sila ngayon. Itong sa darating na election medyo tagilid or magiging maganda yung laban kasi parang is everybody's ball game na yan. Sa mga tatakbong bago tsaka sa mga incumbent. So medyo magiging magandang labanan dahil nga kumbaga masasala na sila ng todo. Unlike kasi kung nandyan yung Rembo tsaka Sembo, which is talaga yung inaalagaan ng mga nakaupang politiko, especially ng mga Binay. Diyan sila kumukuha ng malaking boto. Yun yung talaga magiging advantage nila. So dahil nga dyan, medyo nagkakapersonala na dahil nga siyempre, di mo mayaalis naman na may samaan ng loob itong si Nancy Binay. Siyempre, taga Makati pa rin naman to eh. So, inagawan sila ng mga botante. Kaya medyo, kaya nagkaroon ng personalan na, magkakaungkatan na sila tungkol dyan sa agawan ng teritoryo. So, ang pinakapunto lang naman dito, pinakahiring nila, dapat di sila lumayo doon. Sana may gumit na dyan na nagsabi, teka lang, lumalayo na tayo sa
sa issue, hindi na sa hindi na sa tungkol sa Senate building yung pinag-uusapan natin. Medyo isang tabi nyo muna yan. Dapat may nagganon eh. Ayun lang, problema lang, walang gumit na. So, may senador nga dyan, sa Senator Robin Padilla, medyo nanahimik lang. Kumbaga, naging observant lang talaga. So, wala man lang, siguro, dahil nga, hindi naman siguro siya allowed dyan na magsalita. Siguro, lang siya dyan, parang, taga-panood, taga-magmasid lang. So, wala siya sigurong power para gumit na. Kaya siguro ganun lang naging, niya dyan, naging, kumbaga, yung naging participation niya, ganyan lang. Sir Cayetano ang Hindi. sumasaksak Pero- sa akin. Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Sa init ng salpukan ng dalawang senador, hindi talaga nagpapigil si Binay na ipaamin sa DPWH na hindi naman talaga 23 billion ang halaga ng new Senate building. Kinumpirma naman ito ng DPWH, kaya nag-walk out na si Binay pagkatapos. But I made my point, there's no such thing as 23 billion sa Paulit-ulit na tayo DPWH. kanina Thank pa you, na Mr. Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapos Nabuang Canada, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Siguro napikon na talaga si Nancy B dahil hindi niya nakuha yung yung suporta ng DPWH para kampihan yung sinasabing 21 billion. Kasi parang pinipilit niya sa DPWH na kampihan siya na sabihin 21 billion lang yung budget yan, hindi 23. Kaso yung DPWH mukhang pumabor doon sa sinabi ni Alan Peter Cayetano. Kaya nag-walkout tong si Nancy Binay. So, ang dyan, parang magiging, kung babasahin mo, siyempre, di ba, kung titingnan mo yung hearing na yan. So, bakit? Bakit hindi mo kayang sagutin, hindi mo kaya ipakita yung mga tinatanong ni Alan Peter Cayetano? Hindi ka makapagpakita ng ebidensya mo na magsasabi talagang totoo yung mga sinasabi mo 21 billion lang yan, hindi yan 23. Bakit ganun katagal na nakatenga sa lamesa mo yung mga papeles, yung mga approval na ganyan. So, hindi mo mayaalis sa mga Pilipino na magtanong, bakit na merong discrepancy 2 billion, bakit ang tagal bakit delayed na yung pagpapagawa ng building, bakit inupuan lang yung landscape proposal na yan ng ganong katagal. So, hindi natin alam. So, abangan natin sa mga susunod na hearing kung ano talaga yung mapapansin o mapupuna pa rito ni Senator Alan Peter Cayetano. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.